Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po? Good morning dyan sa Pilipinas. Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ang aking reaction po ngayon ay makukuha po natin dito sa channel po ni Papa Dins TV. Please subscribe po natin siya, suportahan po natin. At kasama na rin po ang kanyang ama, si Pinuno, Ka-Business Official, at ang kanila pong Ka-Business Family Channel. Suportahan po natin. At yun, gusto ko rin magpasalamat sa inyo, sa aking mga kababayan dyan na mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, new subscribers. Welcome po, maraming salamat po sa suporta ninyo. At gayon na rin ho yung mga viewers, silent viewers na nariyan sumisilip. At saka yung mga nagla-like, thank you po sa thumbs up na mas yun po yung inspiration ko na na-encourage po ako na magpatuloy lang kahit anong mangyari. Tuloy ko lang po ang aking ginagawa. At yung mga nagko-comment po na lagi na riyan nakasuporta sa akin at yung mga nagsishare, maraming salamat po. At good morning din po sa iyo, Ate Marilyn, ingat ka po riyan. At ito na nga ho, after nitong aking gagawing reaction mga kabayan, ka-business, ka-papi at kalingap, so meron po akong idudugtong na video po. Maraming salamat kay sa aking co-reactor na si Anime Reactors TV. Tinulungan niya po ako para magkaroon ako na itong mga konting compilation sa mga naging paglingap, kawang-gawa po nila Ka-Business Official. Ay dudugtong ko po kasi hindi ako makasave. Salamat Ka-Business, Anime Reactors, sa tulong mo sa akin, sa suporta mo sa akin. At gayon na rin po kay Pinuno, maraming salamat sa iyo Pinuno Ka-Business kasi pinayagan niyo kami na mag-attach ng mga video mo. Salamat po. At ito na po ngayon ang aking reaction. Kunti lang ho ito. This is about Kayla, kay Papa Dins, nung dinala ho siya sa psychiatrist again. So, pangatlong beses na ho yun. Para po dun sa mga bago sa aking YouTube channel, ito po si Kayla. Kunting overview lang po tayo para yung mga hindi nakakasubaybay pa. Ito si Kayla, yung nakita nakasalubong nila Papa Dins nung nagmi-mission sila sa bandang Bulacan. At ano to siya, medyo depressed. Meron siyang, hindi siya normal. Tumatawa siya. Tapos minsan seryoso, yung mga ganong pag-uugali niya. So napag-alaman natin na nagkaroon ito ng problema noon sa kanyang love life. Kaya medyo dinamdam niya. So dinadaan niya sa para naiinip siya, nangangalakal siya. So, tapos yung kinukuha niya mga kalakal, ibinebenta niya yun, ibinibili niya ng pagkain. So yun yung umpisa na nakita siya nila Papa Dins kasama yung mga kagwangs. At ngayon nga pinuntahan ito nila Papa Dins sa bahay. So nakilala yung nanay ni Kayla, tapos may kapatid sila doon. At napag-usapan niya tungkol dito na nais tulungan ni Papa Dins ito si Kayla. At yun, dinala nga doon sa doktor. Una, failed tayo kasi yung gamot hindi na inom ng tamang oras ni Kayla kasi natatakot yung nanay niya kahit yung kapatid niya. So at the same time, pangalawang beses ganun din po, nasayang lang yung gamot, nasayang din yung panahon, yung oras na ginugol nila Papa Dins na papunta doon sa Bulacan, babalik na naman sa Maynila, sa Quezon City. So wala rin nangyari. Kahit hindi nga na talaga nasusunod ang pag-inom. So ito na po ngayon yung pangatlong beses na. Itong huli na po na pinag-usapan nila, nag-decide na nga ito sila Papa Dins na kahit expensive talaga ang turo sa mental health. So tinurukan si Kayla, unang dose na yun. Ayon niya sa doktor na ang bisa na isatagal ng 1 month, pero after 2 weeks kailangan nilang obserbahan at meron din hong iniinom na gamot si Kayla. So alam ko mga kabayan, mga ka-business, ka-papi, hindi lang ako ang nag-aalala kasi meron na namang gamot di ba? Yung iniinom. So possible na kasi nga natatakot yung nanay ni Kayla sa kanya, tapos yung kapatid din, medyo ilang sila kay Kayla kasi matapang. Baka hindi masunod yung oras ng pag-inom ng gamot. So niya habang nagbibiyahe sila, pinapaliwanag ni Papa Dins
kinuha yung reseta, pinapaliwanag nga niya kung paano yung pag-inom ng gamot. Kung baga nire-remind si Nanay Jenny, yung nanay ni Kayla. Tinitingnan ko si Kayla, mga kababayan, no. Ano siya eh, yung antalas ng tingin niya sa nanay niya, parang ano siya, aburdo, nagagalit. Pero syempre maintindihan natin siya kasi nga na-injectionan na siya eh. Sabi nga niya medyo tumatalab na daw sa kanya. Yun nga lang nga, nakabantay siya doon sa gamot. Hindi maintindihan kung wala siyang tiwala or kung anong ginagawa niya. Tinago nga niya yung isang ano eh, yung isang peraso, yung kumbaga yung ano yun eh. Kasi 15 pieces nga daw, tapos meron siyang itinabi. Hindi ibinigay sa nanay niya. Yun na nga, so dumating na yung ano, nihatid na sila doon sa bahay. Sila Entoy na lang, yung mga kaguwang sila Bay Papaya, si Bornok. Then, yung anak ni Bay Papaya kasama, si Papa din, hindi na nakasama doon. So yun, ipinaliwanag ulit, kila Entoy, kung paano doon kay Ate Criselda na pag-inom ng gamot. Ano talaga si Kayla, kung makikita natin yung facial expression niya na ayun niya na ano eh, kumbaga naiinis na siya na parang andun na naman kasi nga gusto niya talaga makuha yung gamot na ang gusto niya na ayaw nga niyang kung gusto niya siya lang ang humawak. Sabi nga niya, ibigay na lang doon sa kapatid niyang isa kay Cory. Ayaw ipabigay kay nanay niya, ayaw doon kay Ate Criselda, kay Cory lang daw. Wala naman doon si Cory nung time na yun. So ito na lang na mga kababayan niyo yun. Ipag-pray natin si Kayla kasi nga sayang din naman yung ito na pangatlong beses na po ito ngayon na ginawa nila Papa Dins. Hindi talaga sinusukuan si Kayla kasi kumbaga umpisa na nila eh. Kaya tuloy-tuloy na hanggang sa gumaling nga ito si Kayla. Yun lang talaga ang problema mga kabayan. Ka-business, ka-papi at kalingap kasi ano to eh, what if hindi na naman masunod yung tamang oras sa pag-inom ng gamot? Anong kaya manggiging resulta after 2 weeks? Ano kaya ang mangyayari doon? So, antabayanan natin kung ano yung magiging update nila Papa Dins tungkol dito. Kasi sayang si Kayla, hindi naman siya totally talagang bagsak na yung isip. Hindi naman eh. Sabi nga ng doktor, kailangan lang maagapan kasi papunta na doon sa pagkawala sa sarili talaga. Kasi nga nagsasalita na nga daw eh, nang walang kausap. Tapos yung mood niya na paiba-iba, tumatawa, masaya, tapos biglang nagiging matapang na naman siya. So, nararamdaman ko yung nung nanay, si Nanay Jenny, kahit gustuhin man niya talagang tulungan yung anak niya, kaya lang nga takot nga sila, natatakot. Pero once na dumating na yung 2 weeks, malalaman natin kung tuloy-tuloy yung pag-inom ng gamot ni Kayla, kung nasusunod yung oras. So makikita yung improvement. Pero kung halimbawang hindi, so kailangan meron silang panibagong plano para masunod yung pag-inom. Kasi nandun na injection na eh. Yun lang ang problema talaga kasi may oral medication, hindi naman pwedeng wala. Kasi naalala ko nung si Nanay Luz, yung tinutulungan nila Kalinga Prab, mas matindi nga yun eh. So, ina-injectionan din, tapos may pinapainom na gamot. Pero ngayon, ayun, nakita ko na naman si Nanay Luz na siningit ko na. Medyo nagbalik na naman sa dati, walang maintenance yun. So, pag-bring natin si Kayla, mga kababayan, business kapapit, kalingap, na magtuloy-tuloy na yung kanyang paggaling. Kasi mahirap eh, nandun yung aware siya sa nangyayari sa kanya eh. Kaya lang minsan nakakalimot siya, paiba-iba nga. So, yung gamot niya, tinitingnan ko ng pag-inom niya eh. Baka mamaya itinago lang ba? Hindi niya ininom. Ibaga inipit lang sa dila na marami nga nagsasabi kailangan pag pinainom daw si Kayla ng gamot, bantayan, tapos pangangahin. Tingnan yung dila kung may laman pa, baka nakaipit lang doon yung gamot, tapos iluluwa niya pag wala nang nakakita. Diba? Kaya hindi siya gumagaling. Yun ang mangyayari talaga. Hindi ko lang alam, basta ang napansin ko nung talaga sumusunod siya kay Pinuno. Nakakita siya ng tatay sa pagkatao ni Pinuno, kaya sa katawan ni Pinuno. Sumusunod siya. Yung nagpa-laboratory sila, tapos nagpa-ultrasound, nakikinig talaga siya eh. Kung halimbawa after 2 weeks na walang nangyari, so hindi ko lang alam, baka mapilitan sila Pinuno na talagang i-guide nila si Kayla doon talaga sa ka-business family hanggang sa mag-okay. Hirap yun. Kasi may mga bata doon eh.
Ang hirap talaga tutukan ni Kayla pagka ganyan. Kasi nga, sayang yung panahon sayang yung gasto, sayang yung may mga sponsor. Pero ngayon yung injection niya, mga kababayan, ka-business, kapapit, kalina. Alam ko sagot yun ni Papa Dins. Galing yun sa kanya sa YouTube channel niya. Kaya wag po nating skip yung ads pag nanood tayo ng mga video ni Papa Dins. Tuloy-tuloy po natin para makatulong tayo sa ganitong paraan na sa kanyang pagtulong kay Kayla. At hindi lang ko si Kayla ang kanyang tinutulungan, mayroon pa ko yung isang bata doon na inobserbahan din kung epilepsy ba o kung ano man ang kasakit ng bata ngayon. So tuloy-tuloy po natin kung ano man ang ating makakaya, yung panonood lang at huwag mag-skip tayo ng ads, huwag tayo mag-skip para ganoon na rin po sa Ka-Business Official saka sa Ka-Business Family. So yun ang mga kababayan. Hanggang dito lang muna, nag-update lang ako patungkol doon sa nangyari kay Kayla. Para sa mga bago po sa aking channel, panoorin niyo po 3 months ago, yun po yung kauna-unahang nakita ni Papa Dins, si Kayla. Nasa ibabaw sila ng riprap sa may ilog, doon nila nakasalubong si Kayla. Kasi galing to sila Papa Dins no, sa baba, kila Nanay Seni, yung kila April. So, nandoon po yung first 3 months ago na mag-performance para maintindihan niyo po kung ano yung mga sinasabi ko. At saka maganda po yung istorya dito ng buhay ni Kayla. Kasi nga nung dumating yung kapatid niyang si Cory, may mga na-reveal din siya na mga nangyari kay Kayla noon na nung nag-asawa daw ito may kinasama, tapos nakita lang nila sa isang lugar, meron daw nag-contact sa kanila na naglalakad mag-isa, parang madungis na si Kayla. Parang papunta na talaga siya sa nawawala na sa sarili. Kasi hindi rin alam nila Nanay Zeni na yun pala nangyari kay Kayla, kasi akala nila nandun sa kinakasama pero wala pala. So siguro napabayaan, at saka baka sabi nila pinainom ng gamot na nakakasira ng ulo, kaya siya sa gamot kung mapapansin natin mga kababayan, Ka-Business Kapabi, mailap siya sa gamot. Wala siyang tiwala sa gamot. Siguro nga, baka noon, kasi nabanggit din dati na parang may pinainom daw sa kanya. Parang pinaglaruan si Kayla nung may kinasama siya. Kaya ganyan siya ngayon nangyari. At yun, pag-pray natin, sana sumunod talaga siya. Gawin niya yung mahirap talaga pasunurin mga ganyan na sitwasyon. Bakit ako nahihirapan, ako nanonood lang. Gustuhin man natin tulungan yung nanay ni Kayla doon na asikaso sa kanya, malayo naman tayo. So through prayers na lang ang ating magagawa. At saka nandiyan naman yung mga instrumento ni Lord, sila Papa Dins na full support kay Kayla at saka sa mama niya. At yun, prayer lang talaga na maging si Kayla, maging normal na siya mag-isip. At sila nanay din, lakas ng loob ni Nanay Zeni, at saka sila si Ate Griselda, kasi sila yung kasakasama ni Kayla. Hindi talaga nila makontrol. Wala talaga sila, hindi nila makontrol si Kayla. So yun, pag-pray natin na yung gamot, gumanda yung epekto sa katawan ni Kayla, tapos sumunod na siya. Yun, para maging normal na yung buhay niya. Magkaroon din siya ng sarili niyang pamilya. Kasi sayang si Kayla, ang ganda pa naman. So yun, maraming salamat sa inyo. Gaya na sabi ko kanina, kasunod nito ng video ko is yung mga naging pagkalinga nila pinuno sa mga kababayan nating mga nangangailangan. So panoorin nyo po, at saka gayon na rin mo yung aking mga kasamang reactors nandito. Ilalagay ko rin po sila sa dulo. So maraming salamat. Mag-iingat po kayong lahat kung saan man kayo pupunta. Kasi ako ngayon dito, mag-aalauna na ng madaling araw. Papahinga na ako. Kung hindi na ako tatawagin. So makakatulog na ako. Pero mag-aabang pa ako hanggang alas 2 kasi baka tawagin pa ako. Gising pa kasi yung alaga ko. So yun, ingat po kayong lahat. Shoutout sa aking mga anak. Mag-iingat kayo. Tsaka sa aking asawa. Mag-iingat ka, Daddy, sa pagbibiyahe mo. Ang gamot huwag kalilimutan. So ngayon, mapasok na rin yung mga anak ko. Galingan nyo lang na hindi importanteng perfect, basta makapasa lang kayo. Yun lang sa akin. So, ingat din kayo, nanay. Yung nanay ko doon sa Leyte. Shout out po sa mga kapatid ko. So, maraming salamat. Hanggang dito na muna. Sa bukas ulit. Bukas ulit na aking mga gagawing reaction video. So, ingat po kayong lahat.
Mga kabisnes namin minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Almenda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Bira!